from the ACT Teachers Party List is recognized to interpolate the sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa ating lahat. So, yung unang tanong ko po sa ating sponsor ng OVP budget, magkano po yung budget ng OVP sa MOOE? Yung total budget ng OVP sa MOOE? Ang total amount po ng OVP ayon sa NEP ay 1.792 billion pesos po. Mr. Speaker, Your Honor. Okay, thank you po. Magkano yung budget niya sa... Meron ba siyang budget? May budget ba ang OVP sa capital outlay? Magkano yung budget sa capital outlay? Meron po. Nasa 56 billion po. I'm sorry, 56 million ang nasa nakalaan po ng budget para sa capital outlay ayon po sa National Expenditure Program. How about sa personnel? Personnel services, Mr. Speaker? Sa personal services ay meron po siyang 177 million pesos. Di ba may budget pa ang OVP doon sa mga programs and projects? So, magkano po yung total? Yung sa mga programs po niya, Mr. Speaker, Your Honor, ay ang nasa propose po ng kanyang sa for 2025 ay nasa 1.792 billion pesos po, Mr. Speaker, Your Honor, na under po sa MOOE na pinopropose po under the National Expenditure Program, Mr. Speaker, Okay. Your Honor. So, yung ano pala, no, yung programs, projects, ay under MOOE ay 1.792 billion. Tama po yan, Mr. Speaker, Your Honor. Okay. Doon po sa proposed na budget ng ating Committee on Appropriations, magkano nga po yung pinropose na budget ng Committee on Appropriations? Ayon po sa rekomendasyon ng Committee on Appropriations, ang recommended amount, budget for the Office of the Vice President is 733,198,000 po. Mr. Speaker, Your Honor. Okay. So, dito po sa dito po sa mga budget ng OVP, since Mr. Speaker, hindi binoykot tayo, hindi tayo sinipot. Sabi ni Congressman Manuel, nagbulakbol. Well, yun po yung aking yun din yung aking napuna. Dahil mula po nung Lunes, nagantay tayo dahil naka-schedule nung Monday ang kanyang ang deliberation sa Office of the Vice President. Nagantay din tayo kahapon kung may darating na Vice Presidente o authorized representative. At ngayon hanggang oras na ito ay naantay po natin, pero gaya nga na sinabi ni Congressman Kongwoon, walang forever sa pag-aantay. At Mr. Speaker, naibigay na natin yung lahat ng pagkakataon sa Office of the Vice President para i-defend ang budget ng kanyang opisina. At nakita natin dahil tama naman si Congressman Arlene Brosas, hindi opportunity ang ginagawa natin dito. Hindi privilege ng isang head ng agency na mamili kung ano yung gagawin during the budget deliberation. Walang papalit sa question and answer. Dahil dito natin malalaman, Mr. Speaker, kung paano gagastusin ang budget ng anumang ahensya.
So, sa Office of the Vice President, nakita natin na nung Monday ay, Mr. Speaker, namamasyal pala sa Calagwas. At ipinakita yon ng isang media sa kanyang report na after nung pagpunta niya doon sa Naga, no? At nagpakita doon sa lugar na kung saan nandoon si dating BP Lenny Robredo, ay nung Monday nandoon pala siya sa Calagwas. At naglilima yon, nagbubulakbol. Pero may lakas pa siyang loob, Mr. Speaker, dahil pinabulaanan niya at sinabi niya pang fake news yung ni-report ng Politico.com. Pero sa bandang huli, Mr. Speaker, ang katotohanan ay laging lalabas yan. So, ang katotohanan ay laging, laging nananaig sa kasinungalingan. Kaya meron po tayo dito, pagpapatunay po, no, mula sa Philippine National Police, na totoo po na siya ay nasa Calagwas. Habang tayo ay nagaantay dito para doon sa deliberation ng kanyang budget. So hanggang ngayon, Mr. Speaker, nag-aasal pusit pa rin ang presidente dahil ayaw niyang matanong, ayaw niyang busisiin ang kanyang budget. Ayaw niyang, kahit nga doon sa Committee on Good Government and Accountability, ay ayaw niyang mag-oath dahil tingin natin, yung ganon ay magsisinungaling. Kaya Mr. Speaker, sa kalagayang ganon, binanggit natin, masyadong mataas, so malaki. Malaki pa rin itong 733 million na ilalaan sa budget ng Office of the Vice President. Dahil walang niha-niho, hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung yung pondo. Kaya po Mr. Speaker, ang aking pong panukala at ito po ay I will present this in due time during the amendments. So sa akin pong panukala, Mr. Speaker, dahil wala naman po tayong wala namang justification doon sa kanyang budget, sa budget ng OVP. So para sa akin po i-retain po natin yung personnel services. Dahil alam naman natin sa ating mga empleyado sa gobyerno, mahalaga yung trabaho 177 million. Tama lang po, natanggalin natin yung mga programs and projects dahil ito ay redundant. At dinodoble lang nito yung mga ginagawa ng iba pang mga ahensya. Bawasan ko lang po ng konti yung capital outlay. Babawasan ko na rin po, Mr. Speaker, in due time po for my amendments, yung MOOE. At dahil bagsak siya, sa pag-uugali, bagsak siya doon sa kanyang pangako sa ating taong bayan na gagawin niya yung kanyang tungkulin o yung tungkulin bilang Vice Presidente. So bilang teacher, Mr. Speaker, babawasan ko ng 70% cut ang budget niya doon sa MOOE. So ang total po, Mr. Speaker, ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. So ito po ay 70% bagsak. Kaya yun po, Mr. Speaker, ang aking manifestation. At sana po, ito po ay unprecedented yung nangyari dito sa panahon na ito ng budget. Wala pong nangyaring ganito sa history sa history ng House of Representatives. Wala ding ganyang katulad na Vice President sa history ng Pilipinas. Kaya po, Mr. Speaker, ang taong bayan na po yung maghuhusga, kung ano po yung dapat natin gawin dito sa kung hindi po dahil po sa performance ng Office of the Vice President. So, yun lang po, Mr. Speaker, at nakikiisa po tayo sa ating taong bayan na nagtatanong sa ating Office of the Vice President kung paano, saan
ginastos at gagastusin yung pondo po ng Office of the Vice President. Dahil napahalaga po, bawat 5 na nasa budget po ay mahalaga mula yan sa pawis at dugo ng ating taong bayan na dapat natumbasan ng tamang serbisyo. So yun lang po, Mr. Speaker. Maraming salamat sa ating distinguished sponsor. Maraming salamat po, Representative Castro. Mr. Speaker, Representative